ngayong hapon na ito ay ituturo natin paano tayo gumawa ng sarili nating juice. Una-una, ating i-discuss paano ba nagkakaroon ng cancer? Dahil ang cancer ay pinakakinatatakutang sakit. Pagka nagkaroon ikaw ng cancer, para ka ng may death sentence, nakakalungkot. Pero ngayong hapon na to, tayo ay magdi-disagree sa statement na to that cancer is a death sentence. Ating i-disagree yan dahil marami tayong pamamaraan paano tayo gumaling sa cancer. So bago natin mapag-aralan kung paano gumagaling sa cancer through juicing therapy, atin munang pag-usapan kung bakit nagkakaroon ng cancer. 99% ng reason bakit nagkakaroon ng cancer ay sa mga pagkain kinakain natin. So pag pumunta tayo sa supermarket, kailangan magiging aware tayo ano-ano yung mga pagkain nakakakos ng cancer. Kailangan matuto kang magbasa ng mga labels pagka ito ay may MSG, aspartame, sucralose, cysteine, hydrolyzed proteins, aspartic acid, mga harmful chemicals na nilalagay dyan sa mga bilihin natin, mga canned goods, mga FDNC, red dye number 3, BHA, sodium, nitrate, benzoic acid, diacetyl, polysorbate, 80, potassium, bromate, marami pang iba. Halimbawa, pag nagbasa ka ng labels at hindi mo maintindihan kung ano-anong kadami-daming chemicals, huwag mo na yan bilhin sapagkat yan ay cancer-causing foods. Punta naman tayo ngayon sa palengke. Ano naman ang nabibili natin dito? Mga baboy, baka, chicken. Anong meron siya? Ang mga baboy, baka, chicken ay tininjeksyonan ng mga steroids, growth hormones, antibiotics upang siya ay hindi magkasakit. Binibigyan ng mga antibiotics, growth hormones upang siya ay lumaki, mabigat sa timbang, malaki ang tubo, mabilis siyang lumaki. So instead na 1 month ang natural na paglaki niya, in 2 weeks time, pwede mo na siyang i-harvest o ipagbenta dahil siya ay matabang, mataba at malaki na. So therefore, ano-anong meron ito? Ito ay pag kinain natin, nagkukos yan ng mga bukol. Ito ay nagdudulot ng cancer eventually. Kaya kailangan natin mag-ingat sa mga baboy, baka at chicken, especially mga processed meat. As I said, ang processed meat na na-mention natin like bacon, ham, spam, ay merong preservative, sodium nitrate. So pag kumain ka ng 1 sausage plus 3 bacons a day, imagine mo, 50% ng chance mo na magkaroon ng colon cancer. Pag ikaw'y kumain lang ng 12 hot dogs per month, ikaw ay meron ng 90% chance of getting leukemia. So, tandaan natin, ito ang nabibili natin sa palengke. Ingat-ingat lang tayo sapagkat ang mga kinakain natin ay hindi na safe. Hindi aware ang mga tao na ang mga kinakain natin ay mga cancer-causing foods. Kung ikaw ay napapakain sa restaurant, lagi-lagi, o sa fast food restaurant, pag ikaw 3 times lang na kumain sa restaurant per week, mahilig ka lang kumain, nako, high risk ka na. 70% chance na magkaroon ng cancer. Bakit? Imagine mo ang mga pagkain sa mga fast food restaurant ay paulit-ulit nilang ilulubog sa same mantika na pinakuluan at high temperature nagre-release itong tinatawag na acrylamide level or nagre-release ito ng free radicals. Ang free radicals na ito ay tinatawag na cancer-forming at sila ay nakalink ito sa tumors, nakalink ito sa cancer. Kaya ingat-ingat lang tayo kumain sa fast food restaurant at pag kumain ka naman ng mga soda, alam mo ba isang soda ay may 15 tablespoon of sugar at ang sugar feeds cancer. Pagkain ng cancer, mabilis sila nag-grow. Kung mahilig ka sa matatamis, mga donut, cakes, soda, yan ay mabilis lumaki ang mga tumors at maging aggressive ang mga cancer. At kala naman natin, safe ang uminom ng diet coke or diet soda. Yung pala, may tinatawag siyang aspartame. Itong aspartame na to, ang end product pala nito ay formaldehyde. Ang alam natin, ang formaldehyde ay pang-bembalsamo ng mga patay. So, tandaan natin, kapag tayo pumunta sa palengke, sa fast food restaurant, sa supermarket, ingat-ingat na lang tayo upang sa ganon ay tayo ay hindi magkaroon ng sakit na ito na pinakatatakutan sa buong mundo. Ang usual solution ng doctors, pagka na ikaw ay na-deklara, na-diagnose ka na may cancer, 3 lang: cut, burn, and poison, or surgery, chemo, at radiation. Ito yung tinatawag na cancer triad na merong 5% to 10% success rate at may 90% recurrence rate.
So, negosyo lang ang cancer. Cancer is a business dahil ang cancer is merely a nutritional deficiency. Dito sa aking pagsusuri o sa aking pag-aaral, natakbuhan ko na ang cancer ay isang nutritional deficiency na meron kang B17 deficiency. Why juice for cancer? As I mentioned kanina, the latest breakthrough secret in treating cancer is juicing therapy. Kung ang cancer is a nutritional deficiency, therefore, kailangan natin itong sisidlan ng powerhouse or superfood para mabigyan natin ito ng nutrition, para makarecover, para matreat ang cancer. Yan ang tinatawag na juicing therapy. So why juice for cancer? As I mentioned, this is the latest breakthrough secret in treating cancer and getting more popular. Sa aking pinag-aralan, the best way, cheapest way to fight cancer. This is the fresh approach in battling cancer. The food cure na tinatawag. This is 10,000 times more potent than chemotherapy with 0% recurrence rate. Can you imagine 0%? Ang success story sa juicing therapy is nasa 90% sa stage 1 and 2. Napakalaki ng survival rate. Ano ang ginujuice natin? Fruits, they are cleanser. Vegetable, they are healer, regenerator, repairer of the body. 1 to 2 hours na flush na lahat ang toxins mo. 1 to 2 hours na absorb na lahat ng nutrients na kailangan ng katawan. So, ito'y napakamabisa na pamamaraan para you starve cancer cells to death. Pinapatay mo sila dahil wala silang pagkain. Wala kang meat, wala kang dairy, wala kang sugar. Namamatay sila ng natural death. So, binibigyan mo ang katawan mo ng superfood, power pack, kaya siya ay full of nutrition. Therefore, nakaka-recover ang katawan na pagtatagumpayan nila ang cancer. Can you imagine? 13 times a day, iinumin mo itong juice na to every hour. Nako, makikita mo ang dating putlang-putla mong bibig ay magkakaroon na ng kulay, mag-glow ka na, at ikaw'y lalakas. Right away, energized ka. Yung absorption rate niya ay 90%. Nakukuha mo yung nutrition na kailangan mo, yung multivitamins na kailangan ng katawan para malabanan ng cancer ay nasa juicing therapy na yan. Okay. So Ate Mirna, ito nasa slide na natin. Ano-ano po yung mga benepisyo ng juicing therapy for cancer? Okay, kanina minention natin na why juice, hindi ba? Ngayon ay ating pag-aaralan naman yung benefits na meron tayo sa juicing therapy. Ang juicing therapy na pinaghalong masustansyang gulay at prutas ay may tinatawag na phytochemicals, micronutrients, antioxidant, ibig sabihin full of vitamins and minerals, vitamins A to Z, na talagang tinatawag na loaded with good food, nutrition, na ipapasok sa iyong katawan. Talagang power pack, powerful na pamamaraan para maboost ang immune system mo. Dahil nga pag may cancer ka, baksak ang iyong immune system, lalo na pag ikaw'y nag-chemo radiation, bumabaksak, pinapatay kasi niya ang good and bad cells. So therefore, patay si good cells, wala ka ng panlaban sa cancer. Whereas sa juicing therapy, anong benefit ito? Dahil nga yung sabi, power pack, superfood na ibinibigay sa'yo, yung immune system mo ay lumalakas ka. May panglaban ka sa mga cancer cells. So you starve cancer cells to death at you boost your immune system, kaya napapagtagumpayan nila ang cancer. So yan ang isa sa mga benepisyo ng juicing therapy. So ano pa siya? Ano pa ang meron sa benepisyo ng juicing therapy? Ito ay parang isang intravenous na drip, no? Or tinatawag na IV drip na ipinapasok sa iyong katawan. Ibig sabihin, easier ang absorption rate. Hindi mo na kailangan pang mag-go through the digestive process. Ito, diretsyo sa katawan mo in 1 to 2 hours, all these vitamins and minerals are absorbed. Kung ang may sakit na cancer ay isang nutritional deficiency, binibigyan mo siya ng 95% na absorption rate na na-absorb lahat ng multivitamins na kailangan ng katawan, kaya nakaka-recover sila at lumalakas. Kaya nga dito nagkakaroon ng instant regeneration. So ano pang meron dito sa ating juicing therapy? Ang juicing therapy ay ina-alkalinize niya ang iyong katawan dahil ang cancer cells
nabubuhay sila sa isang acidic environment and unoxygenated environment, no oxygen. Ang juicing therapy ay ginagawa niyang alkaline ng iyong environment. Therefore, ang cancer cells, they cannot survive. So they die a natural death. So you can beat cancer through the natural way. Ang number 4 na benepisyo na isang juicing therapy ay tinatawag na biophotonic light energy. Ito ay tinatawag na live food or raw juice na meaning nire-revitalize niya ang mga damaged cells. Nagbibigay sa iyo ng life force, energy. Ito ang juicing therapy. So ulitin ko, sa-summarize ko, anong benepisyo ng juicing therapy? Number 1, ito ay superfood, puno-puno ng phytochemicals, multivitamins, phytonutrients, micronutrients, antioxidant, enzymes ang kailangan ng katawan. Number 2, ito ay mabilis ang absorption rate, parang isang IV infusion na inilalagay sa katawan. Number 3, ito ay ina-alkalinize ang body na hindi makasurvive ang mga cancer cells and they die a natural death. And number 4, juicing therapy will give you a biophotonic light energy, nagbibigay sa iyo ng life force sapagkat nire-regenerate at nire-revitalize niya ang mga damaged cells. So yan ang mga benepisyo ng ating juicing therapy. So Ate Mirna, dire-diretso na tayo. Magbigay ka na ngayon ng mga tips. Ayan, isa din ito sa inaabangan po ng mga kaibigan natin. Okay, anong pagkakaiba ng bottle juice o yung mga nabibili natin nasa pack, ano? At saka isang tinatawag na raw juice na ginawa mo na freshly press na mga juices. Nabibili natin sa supermarket o kaya sa mga malls ay may mga asukal. Nilalagyan ng mga asukal, preservatives. Kaya nga kahit na yan tinatawag na fresh juice, pero siyempre tumatagal yan ng mga ilang months or even years. Ibig sabihin, may preservative. Whereas ang mga live juice na ginawa mo, within a day ka lang makonsume mo or else mamumula o magkakalawang na yung itaas niya. Ibig sabihin, hindi na siya for drinking, hindi na siya effective dahil may free radicals na siya. So yun ang difference, no preservative ang ginawa mo na natural. Okay, so yan ang mga tips natin para maintindihan natin, ito juice to, hindi basta-basta mga juice or bottle juice ang binibili natin. Yung sa mall, wala namang, pwede bang mag-request ng walang asukal? Siguro, kailangan investigahan natin talaga. Pero best way, ikaw na ang gumawa para sigurado na wala yung asukal, walang preservative. Yung susunod, ang mga commonly asked question, ano ang bibilhin kong juicer? Ito ba yung tinatawag na macerating or slow juicer or centrifugal fast juicer? So, ito ang tip natin. Ang slow juicer, medyo may kamahalan ng kaunti. Pero yan ay pigang-piga. Ibig sabihin, walang tapo niyan dahil pigang-piga dyan kaysa sa fast juicer. Kaya we really recommend slow juicer. Juicer ba ang bibilhin ko or blender? Kailan namin gagamitin ang juicer o blender? Pag ginuce mo, ang percentage rate ng absorption ay 90%. Pagka blend mo ay nasa 65%. O inuulit ko, pag ninuya mo, nasa 35%. So therefore, pagka ikaw ay may sakit na cancer, kailangan potent ang juice. Talagang 90%. Kailangan mo ng fast nutrition. Kailangan ma-absorb ang mga nutrition na kailangan ng katawan. Kaya lang, ang juicer, inaalis naman yung fiber. Kailangan din natin ng fiber dahil ang fiber ay walis ng katawan. So dito sa Tree of Life, meron kami juicer, may blender din kami. Para may fiber, kailangan natin yon. So, kailan ko gagamitin ang juicer at kailan ko gagamitin ang blender? Yan ang mga commonly asked question. Pwede mo i-blend ang malalambot. For example, guyabano, mango, banana, yan. Lalagyan mo lang ng gulay. Pag samasamahin mo gulay at prutas. Tapos, lalagyan mo ng 1 glass of water. So, meron ka na juice, no, for that day. Ang juicer, isang palanggana, mga 3 kilos na mga carrots na talagang power pack talaga, no? Yun ay i-juice mo. Ang lalabas ng isang pitcher lang. Kaya imagine, 3 kilos of carrots and others ay isang pitcher lang na iinumin for the whole day. Kulang pa, no? So, ayan ang ating mga tip pa nga matitigas, i-juice yung katulad ng ampalaya, celery, carrots, beetroot, apple, yung matitigas yun ay i-juice. At hindi mo na kailangan ng tubig. Ito ang top cancer fighting juices natin, ano? Siyempre, ano ba ang ating i-juice? Siyempre, carrots. Ito ay may lycopene na nagpapabagal ng mga tumor growth at cancer growth. Beetroot.
Ito ay may anti-tumor effect, high in iron na nagre-regenerate ng mga blood vessels, blood corpuscles, mas maraming oxygen content, rich in vitamin C para malabanan ng cancer. At meron tayong tinatawag na ginger. Ang ginger ay anti-inflammatory, it destroy cancer cells. Pineapple, ito ay may bromelain na pumapatay ng cancer. Cabbage, broccoli, ito ay tinatawag na cruciferous vegetables, anti-cancer. Kale, ito ay tinatawag na superfood na kailangan ng ating katawan. So therefore, with all these things, ating pagsasama-samahin ang formula, no? Nandito naman, mababasa natin. Inano ko lang, sinamarize ko lang ano ang pinagsamang fruits and vegetables para maging cancer-fighting juice siya. So, meron tayong 1/3. Nandito, nababasa naman natin 1/3 cantaloupe plus 3 carrots, 1 orange peel. Yun, i-juice mo yan. Or cucumber, ginger, beetroot, at 1/4 piece ginger. Yan. At meron tayong cucumber, carrot, kale, 8 carrots, 4 leaves of kale, 1 cucumber. I-juice nyo lahat yan. At makikita naman natin, meron tayong 6 to 10 carrots, and then 1/4 purple cabbage, and then pineapple core. Yan lang ang ating mga top cancer fighting juice. Okay, ito na tayo. How to make your own fruit juices to treat cancer. Ito i-demonstrate natin kung paano ginagawa. Ito ay ingredients na ito ay tinatawag na miracle drink for cancer. 3 kilos of carrots, 1 potato, and 1 beetroot. Yan ang step 1 at 1 apple. Yan ay ihahanda natin at ating lilinisin. Ang carrots ay hindi nating ipipeel, only beetroot and potato. Ayan, maghahanda ka ng isang palanggana para linisin muna sila. Lalagyan ng asin, mga 1 tablespoon ng asin. Usually, asin at kalamansi, mga 3 kalamansi, para mapatay mo ang mga tinatawag na bacteria, pesticides. Ano. Yung iba naman, panglinis nila ay baking soda. O yung iba naman, ang pinalilinis nila ay vinegar. So depende sa iyo kung anong gusto mo, ibababad mo lahat ito, no? Ngayon, ikakat mo na siya according to small sizes kasi pagka malaking sizes, ang inilagay mo sa juicer mo, masisira ang juice mo. So, i-prepare mo lang, maliliit lang para madali siyang i-juice. So, lahat yan sila ay iyong ikakat to smaller size. So, ulitin ko, yung carrots at yung apple ay hindi mo na babalatan. Pero ang beetroot at ang potato ay iyong babalatan. By the way, no, pagka binabad mo siya sa tubig, kailangan 5 to 10 minutes lang ang pagbabad sa tubig. Kung meron kang ozonizer, ibabad mo siguro mas matagal, mga 30 minutes para mapatay talaga mga bacteria at mapatay nga lahat ng mga pesticides. Yan ang pamamaraan paano natin lilinisin ang pagpe-prepare ng ating mga juices. Ito ng ating Huron. Sa step 3 natin, ito i-juice na natin. Pinapakita dito ang ating Huron na ginagamit, na Huron juicer natin dito na ginagamit namin. Dito sa Tree of Life Wellness Center, sineseparate natin ang carrots kasi ginagamit pa namin ulit yan eh. Kesa itapon ng sangkatutak na carrots, ating isineset aside yun para mailuto pa rin natin ginagawang lumpiang Shanghai or omelette. So ito na ang ating miracle juice na tinatawag, Power Pack, ang ating superfood na pag ininom natin 13 glasses a day. Wow, bingo! Garantisado, gagaling ka sa iyong sakit kung ano man, lalo na kung ikaw ay may stage 1 and 2 na cancer.